Mahiya naman kayo. Yan ang tumatak na pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagdaang State of the Nation address. Pero isang taon matapos ang pahayag na yan, nahiya na nga ba ang mga korap na politiko? Ang SONA Special Report hatid ni J.M. Pineda. Ang mga ordinaryong Pilipino ang tila nalulunod sa korupsyon sa mga maanomalyang flood control projects. Ibis kasi na proteksyon ng bilyong-bilyong pondo, nagiging palaman ito sa bulsa ng ilang politiko. Ang Bulacan ang naging tila epicentro ng pagnanakaw. Dito rin nakatira si Nanay Seferina na ang bahay sa tabi ng ilog na kapag may bagyo ay nilalamon ang kanilang tirahan. Opo, talaga po. Nandito po, lubog. Lumulubog po talaga. Ay, milikas po kami sa ibang bahay. Inuuna po namin yung mga bata. Dapat po kasi malagyan na yan para tumaas ng konti. Hindi yung bahagyang ulan lang, pasok na dito tubig. Ating kababayan naman. Noong nakarang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 7 salita ang naging pasaring niya sa mga kumulimbat umano ng pondo para sa mga proyekto kontra baha. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Nagsilbi itong mitsa para sumabog ang mga itinatagong kupit ng mga opisyal ng gobyerno. Nabuo rin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-umpisang sumilip sa mga anomalya. Pero nabuwag rin at ipinagpatuloy naman ng Office of the Ombudsman. Pero ang tanong ng marami, iilan na nga ba ang tinatawag nilang big fish ang nasa kote ng gobyerno dahil sa ibinulsang pera? Sino na nga bang mga opisyal ng pamahalaan ang nagbabayad na ngayon ng utang sa taong bayan? Kabilang sa listahan si Senator Jinggoy Estrada na sinampahan ng magkahiwalay na kaso ng graft at plunder dahil sa higit 500 million pesos na kickback umano mula sa flood control projects. Non-bailable ang kasong plunder kaya nitong Hunyo, inaresto si Senator Estrada at ikinulong. Nakapagpiyansa naman siya sa kasong graft. Pangatlong beses na ng senador na masangkot sa korupsyon mula pa noong 2001. Kasama rin sa kaso si former DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang mga engineers ng ahensya. Pero kalaunan, iniurong ang reklamo kay Bonoan at ginawa pa siyang state witness. Himas Reyes na rin ngayon ang big-time contractor sa Pasig na si Sara Diskaya. Dawit ang kontratista sa reklamong malversation of public funds o paglustay sa kaban ng bayan at paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Kaugnayan sa isang ghost flood control project sa Davao Occidental na may halagang 96.5 million pesos. May hiwalay rin na kasong malversation si Sara Diskaya na dikit naman sa 53.9 million pesos sa proyekto sa Bulacan. Kasama niya sa kaso ang asawang si Curly Diskaya na hinuli sa loob ng Senado kamakailan. Kabilang rin sa kaso na yan ang iba pang mga engineers ng DPWH Bulacan, pati na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sangkot naman sa 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan ang dating senador na si Ramon Bong Revilla Jr. Si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico nakasuhan na rin noong Nobyembre 2025 dahil sa anomalyang nakita sa 289 million pesos flood control project sa Oriental Mindoro. Pero hanggang ngayon, walang Zaldico na nagpakita at tanging makakasabwat nito ang nasa kote ng pamahalaan. Sa mata ni Juan de la Cruz, may nahiya na nga ba ng mga opisyal ng gobyerno o patuloy pa rin ang pagtataksil nila sa bayan na ang nagdurusa ay mga ordinaryong Pilipino? Para sa Sona ng Pangulo, ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.